Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa at ngayon naman po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Hilton tungkol po kay Ninong Bal at sa anak nito. Dear Kuya E, magandang araw o gabi po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig at maraming salamat po sa mga sumusuporta. Una po, natakot ako kasi baka mahusgahan ako sa aking liham pero marami rin naman po palang nakaintindi. Nature po talaga ng tao ang init ng katawan, ilabas man o hindi. Lahat ay may taglay na L. Kaya nga sabi ko sa nakaraan kong liham, pwede akong ma-inlove pero yung pag-expect to love me back parang hindi na. Kuya E, nang pinapunta ako ni Jacob ng gabi sa kanila, halos wala sa isip ko na birthday ko pala that day. Nagtaka pa ako Kuya E nang binati nila ako ng happy birthday. May cake, ice cream, spaghetti at pansit. Oh, gusto kong maiyak Kuya E kasi bakit naman sa bahay wala man lang nakaalala sa aking kaarawan na nakalimutan ko na rin. Siguro sa sobrang abala rin. Si Jacob daw ang may idea noon. Doon ko naalala Kuya E, alam ko few weeks na natanong niya kung kailan ang birthday ko at naalala naman niya. Bumulong si Ninong Bal. Happy birthday, love na love ka ni Jacob ah. Hindi naman ako umimik kasi parang pangaasar lang naman yon palagay ko. Sabi ni Ninong Bal, humanda ka mamaya. Sabi ko, anong ibig mong sabihin Ninong? Basta, wika ni Ninong Bal. O sige na, blow mo na. Ang candle ha, wika ni Ninong Bal. Kinabahan naman ako kasi napatingin si Jacob nang sinabi ni Ninong Bal. Pero kinindatan naman niya ako. Anong wish mo? Sabi ko sa akin na yun Ninong Bal. Matutupad yan ngayong gabi. Sure ako, wika niya. Nagpipigil ako Kuya E pero totoo naiiyak ako. Yung ganong effort ng mag-ama lalong-lalo na si Jacob na-appreciate ko. Pinagsaluhan namin ang handa hanggang sa maya-maya pa hindi lang naman pala sila ang bisita. Sina nanay, tatay at mga kapatid ko. Nag-inom sila sa labas ng bahay nila Ninong Bal. Sabi ko magkakasabwat naman pala sila sa sorpresa pero nakalimutan ko talaga. Ang pinaka nakakatouch talaga sa buhay yung mga biglaan Kuya E at yung hindi mo inaasahan. Masaya ako that night Kuya E. Simpleng selebrasyon pero taos sa puso. Naisip ko yun na yun na kaya ang sinasabi na humanda ako mamaya. Hindi pa rin nawala sa isip ko ang posibilidad ng sinasabi niyang silang mag-ama ay mapagsabay. Pilit kong kinakalimutan yun. Pero nagpapa-excite pa rin sa akin kapag sabi ko kung magkakatotoo nga. Nag-inom din kami ni Jacob ng hard drinks Kuya E habang sina tatay naman ay beer. Hindi po nagtagal sa inuman sina tatay dahil may trabaho pa kinabukasan kasama rin pala ang aking mga tiyo. Sinabi ni Ninong Bal na doon daw ako matutulog sa kanila dahil may lakad kami kinabukasan. Tinanong ko si Ninong Bal, saan po ang lakad natin? Sabi niya, wala naman, kunwari lang para dito ka patulugin. Naisip ko, mukhang may labang magaganap nga. Hindi lang doon nagtapos Kuya E ang sorpresa ni Jacob sa akin. Inabot niya sa akin ng isang regalo na nasa maliit na lalagyan. Sabi ko, ano to? Di buksan mo. Tugon ni Jacob. Pagbukas ko Kuya E, isang relo. Hindi na naman kinalimutan ni Jacob na madalas kasi nagtatanong ako sa kanya ng oras. Sabi ko, bakit pareho ng sayo ang binigay mo sa akin? Ayaw mo nun para tayong couple? Loko ka talaga, sabi ni Jacob. Hindi, nagpapasalamat din kasi ako sayo kasi sobrang bait mo sa akin. Lagi ka lang nandyan anytime. Hilton kahit anong mangyari. Sabi ko, alam mo Jacob, nagiging madrama ka na. Sabi niya, hindi seryoso lang naman talaga ako na andyan ka lagi sa akin. Sa salita ni Jacob, Kuya E, sa approach niya,
Parang kinilig ako ng slight pero syempre alam ko wala lang yun sa kanya. Habang nagligpit kami sa labas, tumulong si Jacob. Nagpaalam naman muna si Ninong Bal na maliligo. Habang naliligo si Ninong Bal, sabi ni Jacob, hindi pa kita binabati ng masinsinan. Hinila ako ni Jacob doon sa isang sulok. Hinalikan ako sa labi, Kuya E. Iyon pala yung masinsinang bati. Bulong ko sa kanya, lasing ka ba? Sabi niya, hindi naman. Ayaw mo bang hinahalikan kita? Sabi ko, wala lang, nanibago lang ako. Sabi niya, bakit hindi? Ginawa ko rin naman ito, hinalikan nga kita noong nakaraan. Namula ako, Kuya E, at naisip na alam pala ni Jacob yung time na hinalikan o naghalikan kami. Napatigil kami nang marinig naming tumigil ng shower. Sabay lumabas si Ninong Bal at nagsalita, sino nang next? Ang ibig niyang sabihin ay ang susunod na maliligo. Pumanhik si Ninong Bal sa taas at si Jacob naman ang akmang papasok. Nagtanggal ng saplot at waring nagpa-cute. Inangat-angat pa ang paps niya. Sabi sa akin ni Jacob, parang gusto ko dun maligo sa may poso. Sabi ko, gabi na kaya? Bumulong si Jacob sa akin na kung sabay na raw kaya kami. Sabi ko, andyan ang papa mo, loko. Naligo si Jacob ng mabilisan. Then, nang lumabas, nakita ko, Kuya E, naka 12 o'clock ang pops sa manipis na towel. Bigla akong naisip, bakit nga pala kami nagliguan matutulog na naman? Naalala ko tuloy nung wala si Jacob. Kapag naliligo ay sabay kami ni Ninong Bal. Hindi lang paliligo ito kundi may kasamang hagod at lantak sa kanyang pops. Mabilis lang din ako naligo, Kuya E, at paglabas ko, sabi ko dumiretso na siguro sa kanilang mga kwarto ang dalawa. Naisip ko para walang maisip si Jacob, sa sala ako matutulog tulad ng usapan namin ni Ninong Bal kapag naroon si Jacob. Nagpunas lang ako at nagpatuyo ng buhok, Kuya E. Humiga doon sa sala hanggang sa nagulat ako. Hilton! Hindi pa pala sila tulog. Pumanhik ako sa bahagi ng isa pang kwarto ni Ninong Bal. May kwarto din kasi sa baba, Kuya E. At pagpasok ko, sabi ko, ano to? Panaginip ba to? Tawa ng tawa si Jacob. Hindi ka nananaginip. Okay lang yan. Tara na dito. Kuya E, okay lang kung hindi mo pwedeng basahin ito pero naka-red ribbon po ang pops ng mag-ama. Nanginginig ako, nakatayo ang dalawa malapit sa kama. Patango-tango si Ninong Bal, waring pinapalapit ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Kuya E, pero nang lumapit ako ay inabot ang magkabila kong kamay, ang isa kay Jacob at kay Ninong Bal. Pinahawak iyon sa kanilang mga paps. At nag-standing ovation na nga. Humiga sila at umupo pa sandal doon sa kama. Ako naman, gumapang patungo doon sa dalawang paps na nakahain. Hindi ko alam sino ang uunahin ko, Kuya E, pero mukhang naghihintay lang ang dalawa. At sabi ko nga, meron pala silang espesyal talagang handa. Inuna ko si Jacob, Kuya E, at sinunod si Ninong Bal. Maingay ang mag-ama matapos pinagdikit ko at magsabayang nilantakan. Hindi ko alam kung ano yung pakaramdam nun sa kanila, pero sa akin naman ay para akong nakaswerte talaga. Matagal kong pinangarap yon, Kuya E. Ilang sandali pa hila ako ni Jacob pahalik sa kanya na ikinagulat ni Ninong Bal. Hindi ko alam kung dala pa ba yun ng alak, pero ang paghalik ni Jacob ay may kahulugan. Kinuha ni Ninong Bal ang aking kamay at wari pinalaro ang kanyang paps. Hindi magkandamayaw kung saan ako pupuntang katawan, pero sigurado ko na pareho silang satisfied. Pero Kuya E, sa aking paglalaro sa paps ni Ninong Bal ay biglang sumabog ang bulkan. Nagpaalam itong matutulog na, Kuya E, at iniwan kami ni Jacob. Inisip ko, galit ba si Ninong Bal o natapos lang talaga? Sinabi sa akin ni Jacob, pagod diyan si Papa. For the first time, Kuya E, gumala si Jacob sa aking katawan na nagpaliyad sa akin. At oo nga pala, si Ninong Bal pala ang nagluto ng spaghetti at pansit.
Hanggang sa sinubukan niyang lumantak. Sabi niya sa akin, hindi ako marunong pero subukan ko. Nahiya ako Kuya E kay Jacob kaya hindi ko pinatuloy kasi alam ko naman na hindi niya magugustuhan dahil sa ganun ang lalaki. Pero nagpumilit si Jacob. Imagine ang lalaking 6-footer ay sumubok sa akin Kuya E. Iyon ang hindi ko malilimutan. At natapos ang gabing yon sa pagpasok sa aking lagusan. Hindi ko talaga alam Kuya E ano ang meron sa gabing yon pero sobra-sobra talaga ang aking birthday at may something din kay Jacob. Hindi siya yung tulad ng dati na mabilisan lamang, walang feelings. Naintindihan ko rin, bata pa si Jacob, baka nalilito or what sa kung anong nararamdaman o pinaparamdam sa akin. Pero Kuya E, aaminin kong napapamahal na ako. Noon pa lang, hindi lang kay Jacob kundi kay Ninong Bal. Pero naging malinaw na ang lahat. Mahal ko si Jacob pero natatakot ako kung may pupuntahan ba kami, lalo na may nililigawan siya. At kung magkaroon kami ng relasyon ni Jacob, tunay na relasyon nga kaya yun. Papayag kaya si Ninong Bal? Sabi ko, sapat lang sa akin ang mga nagaganap sa amin. Sa akin at Ninong Bal, sa akin at Jacob, hanggang sa pareho na nga o sabay na sila. Pero mahirap may puso na talagang involved na in denial noon. By the way, natulog kami magkayakap ni Jacob Kuya E. Hanggang sa mag-umaga, madaling araw ay may nangyari muli at nakatulog. Tinanghali na kami ng gising. 9:00 ay kinatok kami ni Ninong Bal, nakahanda na raw ang umagahan. Ang pagod yata. Pagod yata kayo sabi ni Ninong Bal. Bakit ganun? Naiilang ako pero parang wala lang kay Ninong Bal, lalo na kay Jacob. At pansin ko na mas naging maasikaso pa si Ninong Bal sa aming dalawa ni Jacob. Nalilito ako Kuya E pero para bang pinapahiwatig ni Ninong Bal na approve sa kanya kaming dalawa ni Jacob. Ganda yarn? Kuya E, hindi pa rin ako makakapaniwala sa nangyari kagabi sa aking kaarawan. Nangyari nakaarawan at sa pa-birthday sa akin ni Ninong Bal ni Jacob na masasabi kong sobrang ligaya rin. Pero hindi lang pala yun ang makakapagpabigla sa akin at kay Jacob sa ipagtatapat sa amin ni Ninong Bal. Hanggang sa muli Kuya E, Hilton. Ayun Alam mo, natutuwa ako na isa rin to si Hilton sa magaling magkwento yung pambitin talaga. Ano naman kaya itong ipagtatapat pero natatawa ako na doon sa special talaga na regalo na inaasahan din naman ng ating mga listeners. Maraming nag-e-enjoy sa yung kwento at alam ko naman na hindi lang naman siguro puro L ito. Syempre bawat tao talaga sabi mo nga may angking L pero abangan namin kung ano yung ipagtatapat ni Ninong Bal at ano na yung kahihinatnan ng kwento nyo ni Jacob At muli po belated happy birthday kung kailan man naganap yun. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.